DSWD na walang listahan para sa mga beneficiary ng ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Sa tuloy nila nagagamit na sa politika ang AKAP. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sorting, you get 30 million, 90 million lahat yung 30 million AX or ATAP, 30 million na MAIT, and 30 million na UPAP. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon lang daw nakakita sa Davao City Representative Isidro Ungab ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang pinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bicameral Report ng 2025 National Budget na anyay laman sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amount sa Department of Agriculture at ang program funds na anyay bilyon sa halaga. Good luck sa ating lahat. Na-promote pa nga ang mga instrumento ng pangihidang kay PRRD. Police Brigadier General G. Fajardo and family, the chief of the PNP and his family to join the president for a photo opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, if I get to live in the last day of my term, I'd like to say something and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko anong taong binigay nila ng pagmamahal. Ito. You can save the Philippines. And now vote Duterte. Yan! Nung isang araw, nasa ferry ako sa Toledo, Cebu. Patawid kami papuntang San Carlos City sa Negros Occidental. Tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, idiretso ko na daw na sabihin sa inyong lahat na siya ay nakikiusap na iboto ang 10 kandidato ng Duterte. Diretso. Mamaya, ma'am, idagdag kita. Sandali lang. Grabe ang awkward talaga. Grabe. Hindi ikaw ang pinapahirapan ko, ha? Ikaw ang nagpapahirap sa akin ngayong gabi na ito. Naghihirapan ako kasi alam mo, magkaibigan tayo. Alam ko kung gaano katino at gaano katalino mo. Yes, ma'am. Ay, okay lang, ma'am. Thank you. Thank you. Na ano kasi ako, ma'am, na malunod gani. Malunod ako sa hangin, ma'am. Nahihilo. Hangin. Nahilo. Tumawag siya sa akin at sabi niya, idiretsuhin ko na daw kayo. Iboto diretso ang 10 senators ng Duterte. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Jimmy Bongo, Senator Vic Rodriguez, Senator J.B. Hinlo, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, Senator Rodante Marcoleta, Senator Pastor Kibuloy, at Senator Richard Mata. 10 yun, no? Yes, okay. Bakit kailangan natin diretso 10 ang iboto? At hindi lumihis doon sa sample ballot ng 10 na senador ng Duterte. Dahil kailangan marami o mataas ang boto para hindi mahabol ng dayaan. Kailangan malayo at malaki ang boto
ng isang senador para hindi siya mahabol nung dagdag bawas sa dulo ng ranking. Kaya kailangan diretso 10, Duterte. At ang susunod na rason ay noong ako ay tumakbo noong 2022, ang plataforma namin ay pagkakaisa at pagtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Pagtutuloy ng pagbabago. Unity at continuity. Hindi nangyari ang unity at continuity. Ang nangyari ay puro na lang benggahan sa politika. At wala nang nangyari sa bayan. Puro na lang bigay ng pera na hindi naman nakikita kung totoo ba talaga na yung buong budget ay ibinigay sa mga kababayan natin. Dahil minsan sinasabi ninyo 3,000, minsan 1,000. So hindi natin alam dahil walang listahan ang pagbigay ng pera. Bakit kailangan diretso ang boto sa 10 senador? Mahirap habulin ang dayaan, kaya kailangan boto ninyo diretso. At kailangan ng continuity at unity. Dahil silang 10 ay naiintindihan nila kung ano ang pagtutuloy sa nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo ay may karapatan na bumoto ng 12 senador. 10 lang ang senador ng Duterte. Kaya nandito si Senator Amy Marcos na humihingi ng tulong ninyo para siya ay maibalik sa Senado at maituloy niya ang pag-imbestiga ng pagnanakaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangako niya ay tutulong din siya sa pag-ransom o pagkuha balik at ibalik dito sa ating bayan si Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ka mag-alala, ako naman nangako niyan, hindi ikaw. So kung hindi siya mabalik, hindi mo kasalanan. Pero nagsabi siya, tutulong siya. Dahil naiintindihan niya na mali ang ginawa at naiintindihan niya na walang direksyon ang ating gobyerno sa ngayon. Kaya, andito siya para sa inyong lahat at para iboto ninyo sa Senado. Senator Amy Marcos. So, ang nakalimutan ninyo kanina ay yung pangako. Sabi ko, di ba? Check ninyo ang pangako kung natupad ba bago ninyo iboto ulit. Yan yung ang pag-check niyan ba parang ano, yung politiko ba parang boyfriend yan ba? 'Di ba? Ang lalaki kapag nanliligaw, ibibigay sa isasabihin sa iyo ang lahat. Bibigay sa iyo ang lahat. Sasabihan ka, ano sasabihin, ma'am? Hindi kita iiwan. Ano pa? Mahal na mahal kita. Ano pa? Bibigay ang buwan ng araw. Hindi kita pababayaan. Ikaw lang mag-isa. Ha? Hindi kita papaiyakin. Pero anong ginawa nila sa inyo? Pinaiyak. Iniwan. Sinaktan. Ganyan. Pinaasa. Ganyan ang isipin ninyo, pagpili ninyo ng mga kandidato ngayon. Ang pangako
20 pesos ang kilo ng bigas. Wala yan. Na hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay. Kaya, ano ninyong gawin? Huwag ninyo alam mo, tayong dalawa talaga makukulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato ni, na nangako ng 20 pesos na bigas. na hindi. Yung tinupad. So, sino ang mga, alam niyo, nagtataka ako sa inyo, ha? Yung congressman ninyo dito, Bentong, si Bentong. Si Bentong, si Bentong. Bentong, Bentong, Bentong. alam niyo kasi yung congressman ninyo, yan yung mukha ng distrito ninyo. Yan yung pambato ninyo doon sa House of Representatives. Oh, shit. Unang-una, sobrang laki ng leeg niya. Naiipit na yung boses niya. Pangalawa, sabi ko dapat magaling, di ba? Na pinili ninyo bako ng mga taga sa district sa Kuan. Uy! Tara, puntahan natin sa Discord! Inakusahan niya ako ng lahat. Inakusahan niya ako ng lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buwisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, Hindi mo ang crocodile! saan na yung congressman ninyo? Ganitong klaseng pagmumuka ang ilagay ninyo sa Kongreso. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano man nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo. Ikwento nyo nga sa akin. Ikwento nyo sa akin. Wala si Yone! Yone, may kasalanan! Yan ang sinasabi. Nasa uli ang pagsisisi, MVP! Kasi talaga, totoo. Nung nakita ko siya na nagsasalita patungkol sa akin, congressman yan. Yung syudad ng Maynila, di ba ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino sa syudad ng Maynila. Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in-endorse ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip. Yan! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi, ang ugali natin, in-endorse ng sikat, sikat ang apelido, kinabuto ko na ito. Hindi kaya nga puro pogi na ngayon!
Sumayaw, kumanta, napatawa ako. Bahala na yung pangako mo. Hindi natutupad. Okay ka na. Yan lang. O, kita niyo, nasaan na ang bansa natin ngayon? Nasa kangkungan na tayo. Baon sa Ay, utang. sorry. In-endorse ko din pala si BBM. Humingi ako ng patawad. Baon sa utang. Humingi ako ng patawad sa inyong lahat. Nasa ulan magsisisi. Ma'am, tinatanggap ko po ang sorry mo at pinatakbo mo akong Vice President. Okay lang, ma'am. Ang sarap na huli na ito, uy. Di ba mo mahuli? Diri na ta. Magbuntagay, ma, magbuntagay. Ang sarap. Kaya nga tinanggal ko yung seal ko dito kanina kasi alam ko na kung anong mangyayari sa kampanya na yun. Alam ko na po kung anong mangyayari sa kampanya na yun. Kamukha ni Benton. Ay. Sakit sa ulo. Ako ay hindi kandidato. Baka kasi Duterte ka ng Duterte. Hanapin ninyo ako sa balota. Hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Ako po ay nandito bilang isang botante din. Magpapaalala sa inyo. Hindi dahil sikat yan, hindi automatic ang boto ha. Hindi dahil napapatawa kayo, hindi automatic ang boto. Tingnan ninyo yung pangako. At yes ma'am. Ngayon, pati ako ma'am, nagising. Nagising ako ma'am, na-impeach na ako. Yawa yung matawhanan ninyo. Nasira ng ano. Bale, Bibi, maganda ka pa din. Ano pa ang pag-usapan natin? Anong tanong ninyo? May tanong kayo? Ano daw? Makukulong tayo niyan. Paalisin, palayasin, patalsikin, paalisin. Ano pa? Anong tanong ninyo? Tatakbo ka ba sa 2028? Tatay Digong! Paano maka-uwi si President Duterte? Kidnapin din natin doon. Punta tayo lahat doon. Akong bahala sa ticket ninyo, ha? Kidnapin. Alam niyo, kawawa siya kasi nung tumawag siya, kinento niya sa akin, diba? Bakit kailangan diretso 10 yung mga senador. Sinabi niya sa akin, in Bisaya, sabi niya sa akin, ayaw biya akong kalimti din ha, basin makalimtan ko nimo, mabulok ko din niya. Huwag mo akong kalimutan dito. Baka makalimutan mo ako, mabubulok ako dito. Yan ang totoo. Kung isang bayanan, DP nagpa-pray para kay Pangulong Duterte is 80 years old. Mahina na yung tuhod niya, mahina na yung likod niya, mahina na yung katawan niya. At kakaawa siya sa sitwasyon niya kayang panoorin. doon. Sobrang sakit na po. Sabi ko sa kanya, matuto ka na lang magluto ng itlog. Mabilis lang yan. Haluin mo lang, tapos lagyan mo ng mantika. Okay na asin. Sorry, wala akong marunong magluto. Asin. Sorry ma'am. Asin, ano pang ilagay ma'am? Mantika. Bawang sibuyas, asin. Sabi niya sa akin, pinapaluto mo ako ng itlog, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig.
Na, paano natin siya maibalik, ma'am? Ituloy lang natin yung kanyang nasimulan na pagbabago. Magagawa po siya kasi kapatid po niya ang presidente ng Pilipinas. Meron po siya magagawa. Siya po ay senador. Kapatid niya. Yes, ma'am. Presidente ng Pilipinas. Kapatid niya ang presidente ng Pilipinas. Ang problema nito, ma'am, Representative. nagsabi na ang kapatid niya na hindi daw niya kapatid ito, ma'am. Tinakwil na po ito ng kapatid niya, ma'am. Nakakaawa din. Madami ang nakakaawa ngayong panahon na ito. Hindi lang si President Duterte, hindi lang si Senator Amy Marcos, mga tao na nagugutom, mga tao na biktima ng kriminalidad, mga tao na walang oportunidad sa trabaho. Alam niyo ba kung gaano kadami ang ating mga kababayan na nagpupumilit pumunta sa abroad para magtrabaho? Libo-libo araw-araw. Dahil wala tayong nakikita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya ano ang magagawa natin? Ang magagawa natin ay iboto ng mga senador ng Duterte at huwag niyong kalimutan! Iboto si Berto. O hindi, babalik talaga ako dito! Diyan! Huwag niyong kalimutan iboto si Carla Lopez, ang ating congressman. Sir, pag in-impeach mo pa ako pangalawang beses, sir, hindi ko na lang. Kalampasan ko yung isang impeachment, yung susunod na impeachment, siya din yung pipirma. Hindi na ako. Kaya, ulitin ko po yung pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa oras ninyo, sa panahon ninyo, sa pakikinig ninyo, sa pasensya ninyo, sa pagmamahal ninyo, at sa inyong patuloy na pagtitiwala sa akin, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, at sa aming pamilya. At salamat po, Mayor Isko Moreno Dumagoso, sa pagpapahiram ng microphone, kuryente, LED wall at stage ngayong gabi na ito. Napakabait niyo po. Alam niyo ba, mahirap maghanap ng stage. Subukan mo ba? Mahirap maghanap ng stage ngayon ha. Kahapon, doon ako sa Bacolod. Meron na akong rally. Sabi ko, rally. Oo nga eh. Dalawang bangko dapat, Mayor, kasi hindi ako kinakaya ng isa lang. Sabi nung kasama ko kahapon, ayan na yung chair, tumayo ko na lang dyan. Sabi ko, kulang yan, kung ako nag-isa, hindi ako kaya ng, isa lang, dapat dalawang bangko. Dalawa na yung rally, okay na. Umayag na, ganito, ganyan. Tapos nung gabi na, papunta na ako dun sa rally, sinabi sa akin, ay, hindi ka pwede sumampa sa stage namin. Dahil, dahil Duterte ka. Mahirap talaga maghanap ng stage ngayon. Bukas po, iniimbitahan ko kayo lahat. Doon na naman po ako sa distrito ni si Joel Chihuahua. Sabi ni Joel Chihuahua, sabi ko, the appointing authority of the Undersecretary of the Department of Education is, sabi ni Joel Chihuahua, the DepEd Secretary. Sabi ko, no! The President of the Philippines. Yan ang pinili. Bakit naboto si Joel Chua noon? Bakit?
Ikwento nyo nga sa akin. Saan kayo nakahanap ng abogado na hindi niya alam kung sino ang nag-a-appoint ng undersecretary ng isang departamento? Well, dito sa Maynila, mahanap niyo yan, si Joel Chua, doon sa distrito niya. Yan ang sinasabi ko. Dahil inendorso ng sikat at magaling na mayor, hindi niyo na inisip, tama ba na iboto ko itong tao na ito? Mukha yan ng distrito ninyo. Yan ang magsasalita para sa inyong lahat. Kaya siguraduhin ninyo maganda ang boses, may nalalaman, at may sinasabi ang inyong mga kandidato at mga leader. Dahil yan ay una inyong garbo dinhi sa inyong distrito. Yan ang pride ng inyong distrito, ng inyong syudad. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Ang tunay na